Magandang gabi po, Tito Iki. Ako nga po pala si Katrina, taga Maynila. 28 taong gulang ako nang mangyari ang kwento kong ito. Hindi ko talaga inakalang magmumula sa taong pinakamalapit sa akin. Ang pinakamasakit na pagtataksil na dinanas ko sa buhay. Alam niyo po ba yung pakiramdam na may isang tao sa buhay niyo na akala mo ay hindi ka kailanman tatalikuran? Ganun po ang tingin ko kay Jessica. Siya ang matalik kong kaibigan simula pa noong kolehiyo. Para na kaming magkapatid, Tito Iki. Magkasama kami sa lahat sa saya, sa problema, sa kalokohan. Pero minsan kahit gaano mo pa kakilala ang isang tao, hindi mo pala talaga nakikita ang tunay nilang kulay. Nang magkaroon po ako ng boyfriend na si Mark, mas lalo kaming naging close ni Jessica. Siya kasi ang tipo ng kaibigan na laging nandyan, lagi kong kakwentuhan. Pero napansin ko minsan, Tito Iki, na parang kakaiba kung tumingin siya kay Mark. May mga sandaling mahuli ko siyang nakatitig ng matagal, pero ngumiti lang siya para takpan. Ang sabi ko sa sarili ko, best friend ko siya, wala akong dapat ipag-alala. Doon na nagsimula, Tito Iki. Bigla akong nagkakasakit kahit wala naman dahilan. Ang dami kong pasa sa katawan na hindi ko alam kung saan galing. Parang giniginaw ako gabi-gabi at palagi akong nananaginip ng bangungot. Sa panaginip ko, may babaeng nakaupo sa dibdib ko mabigat, tapos hindi ako makasigaw. Nung una, sabi ko baka stress lang, pero araw-araw mas lumalala. Isang gabi po, habang naglilinis ako ng kwarto, may nahulog na unan at napilitan akong sumilip sa ilalim ng kama. Tito Iki, halos mamilipit ako sa takot nang makita ko yung maliit na garapon. Nandoon ang buhok na kahawig ng akin, may pulang tela at mga pako. Hindi ko alam kung saan galing iyon. Pero isang tao lang ang nakapasok sa bahay ko nitong mga nakaraang araw. Si Jessica. Kinabukasan, Tito Iki, halos hindi na ako makatayo sa sobrang panghihina. Habang nakahiga ako, bigla kong narinig yung boses ni Jessica sa labas ng bahay. Malinaw na malinaw tinatawag ang pangalan ko. Pero nang silipin ko, wala naman pong tao. Doon ko naisip, baka nga totoo. Baka siya talaga ang may gawa ng lahat ng ito. Tito Iki, pagkatapos ng gabing iyon, halos mabaliw ako sa kakaisip. Hindi ko alam kung totoo bang si Jessica ang may gawa ng lahat ng nararanasan ko. Pero habang tumatagal, mas lumilinaw ang sagot. Kinabukasan, nagising ako na parang nanlambot ang buong katawan ko. Hindi ako makabangon. Parang hinihigop ang lakas ko, ang mga mata ko. Laging namumugto at sa tuwing titingin ako sa salamin, para bang may ibang aninong nakatingin sa akin sa likod ko. Hindi na ito normal at doon ako tuluyang natakot. Sinamahan ako ng pinsan kong si Mariel. Pumunta sa isang albularyo. Pagdating doon, Tito Iki, hindi pa man ako nagsasalita. Agad akong tinitigan ng matanda. Sabi niya, may matindi kang kargada. May taong may galit sa'yo at ginagamitan ka ng itim na mahika para sirain ang katawan at kaluluwa mo. Halos manginig ako sa takot. Sinabi ko, sino po? Ngumiti lang ang albularyo at sagot niya, isipin mo kung sino ang pinakamalapit sa'yo. May inggit at lihim na hinanakit. Siya ang gumagawa nito. At Tito Iki, isang pangalan lang ang pumasok sa isip ko. Jessica. Binuhusan ako ng albularyo ng langis habang hawak ang kandila. Habang umaagos ang langis sa palad niya, biglang umusbong ang mga bula na parang kumukulo. Sabi niya, may nakabaon na buhok at paku sa'yo. Ginagamit ka ng kulam para masira ang isipan mo at mawala ang pag-ibig ng taong mahal mo. Doon ko naalala, si Mark, ang mga titig ni Jessica sa kanya.
Lahat ng inggit, lahat ng selos, lahat ng puzzle, Tito Iki, nagsimulang magsama-sama. Sabi pa ng albularyo, kung hindi ka agad gagawa ng paraan, baka sa loob ng 3 buwan, tuluyan nang bumigay ang katawan mo. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. 3 buwan? Tito Iki, 3 buwan lang ang ibinigay sa akin para maligtas kinabukasan. Pinilit kong magpakatatag at kinausap si Jessica. Tinanong ko siya, Bes, may problema ba tayo? May nagawa ba akong mali? Ngumiti lang siya at niyakap ako. Pero Tito Iki, ramdam ko yung malamig na dampi ng balat niya. Hindi yung normal na init ng tao. At sa tenga ko, halos bulong lang. Narinig ko, wala, Bes. Wala naman. Sabay tawa ng mahina. Doon ako lalong nakumpirma. Siya nga, Tito Iki, matapos kong maramdaman na si Jessica talaga ang may gawa. Hindi na ako mapakali. Parang lahat ng kilos niya, lahat ng nangiti niya, may itinatago. Pero hindi sapat ang hinala lang. Kailangan ko ng ebidensya. Isang gabi, nang dalawin ulit ako ni Jessica sa bahay, bigla akong nagdahilan na pupunta lang ako ng kusina. Pero ang totoo, Tito Iki, tumilip ako ulit sa ilalim ng kama. At doon, hindi lang pala isang garapon ang nandun, nadagdagan pa. Ngayon may manika gawa sa tela at nakatusok dito ang mga karayom. Ang nakakatakot, Tito Iki, nakadikit sa noo ng manika, ID picture ko. Halos mawalan ako ng ulirat sa takot. Kung may duda pa ako dati, ngayon wala na, kumpirmado na. Kinagabihan, napanaginipan ko si Jessica. Nakaputi siya, nakaupo sa dulo ng kama ko. Nakangiti, pero yung nangiti niya parang may kasamang pang-uuyam. At ang sabi niya, kung hindi ka aalis sa daan ko, mawawala ka. Ako ang dapat kay Mark, hindi ikaw. Nagising ako ng pawisan, Tito Iki. Pero may naramdaman akong kakaiba. Sa hita ko, may marka na parang paso ng kandila. Paano mangyayari yon kung panaginip lang? Sinubukan kong ikwento kay Mark ang lahat. Pero ang sagot niya, baka stress ka lang, Kat. Kilala natin si Jessica, best friend mo siya. Hindi siya gagawa ng ganyan. Mas lalo akong nadurog. Kasi imbes na paniwalaan ako, si Jessica pa rin ang pinanigan niya. At doon ko naramdaman, Tito Iki, unti-unti na siyang napapasailalim sa kapangyarihan ni Jessica. Bumalik ako sa albularyo, Tito Iki. Gumawa siya ng ritual gamit ang itlog. Inikot niya sa katawan ko. At nang basagin niya ito sa plato, Diyos ko, hindi dilaw ng itlog ang lumabas. May itim na parang buhok, may mga pako, at may pulang mantsa na parang dugo. Sabi ng albularyo, huwag ka nang magduda. May kumukulam nga sa'yo at gusto niyang maagaw ang lahat ng meron ka. Lalo na ang lalaki mo. Kinabukasan, Tito Iki, kinausap ko ulit si Jessica. Pero ngayon, matapang na ako. Sabi ko, Jessica, ano bang kailangan mo sa akin? Bakit mo ito ginagawa? Tumawa siya. Yung tawa na hindi ko pa naririnig sa buong pagkakaibigan namin. Malamig, malalim. Tapos sagot niya, kung alam mo na, bakit ka pa nagtatanong? Halos mabingi ako sa tibok ng puso ko, Tito Ike. Doon ko narinig mula sa bibig niya mismo. Siya nga ang nagkulam sa akin. Tito Iki, matapos ko marinig mula mismo kay Jessica na siya ang may gawa, pakiramdam ko tuluyan ng bumagsak ang mundo ko. Pero hindi pa pala iyon ang pinakamasakit. Dahil mas lalo pa siyang nagpakita ng bangis sa akin. Unang linggo pa lang, Tito Ike, halos hindi na ako makabangon. Nawalan ako ng ganang kumain, laging nilalagnat, at parang may mga gumagapang na insekto sa ilalim ng balat ko. Minsan paggising ko, may mga sugat ako sa braso na parang pinilas ng matatalim na kuko. Hindi ko maintindihan kung saan galing.
Parang unti-unting kinakain ang katawan ko ng sumpa. Habang lumalala ang lagay ko, mas lalo namang lumalayo si Mark sa akin. Hindi na siya nagte-text, hindi na tumatawag. At nang minsang magkita kami, ramdam ko, malamig na siya. Sabi niya, "Katrina, baka mas okay kung magpahinga ka muna." Hindi na rin kasi ako masaya. Tito Iki, halos gumuho ang puso ko. Dahil habang ako'y pinahihirapan ng kulang, unti-unti ring nawawala ang taong mahal ko. Isang gabi, pinilit kong lakasan ang loob ko at sundan si Jessica. Nakita ko siyang papasok sa isang lumang bahay sa may likod ng subdivision. Doon, Tito Iki, sumilip ako sa bintana. May kandila siya sa gitna, nakapaikot ang mga larawan. Isa roon, larawan ko. At hawak niya ang isang manika na tinutusok niya ng karayom habang may binubulong. Kinilabutan ako sa nakita ko. Ang mismong kaibigan ko gumagawa ng ritual para sa ikapapahamak ko. Pag-uwi ko, biglang sumakit ng sobra ang tiyan ko. Para akong hinihiwa mula sa loob. Humilata ako sa sahig, umiiyak, humihingi ng tulong. At sa mismong salamin sa kwarto ko, Tito Iki, nakita ko ang refleksyon ni Jessica nakangiti. Kahit wala naman siya sa bahay, parang pinapanood niya akong dahan-dahang mamatay. Kinabukasan, halos wala na akong lakas. Pinuntahan ako ng albularyo at sinabing, kailangan ko ng mas matinding ritual. Pero babala niya. Habang pinipilit nating alisin ang sumpa, mas magiging agresibo ang taong nagpadala nito. Dahil hindi siya papayag na mabawi ka sa kanyang mga kamay. Tito Iki, doon ako lalong nanginig sa takot. Kasi alam kong lalaban si Jessica hanggang dulo.